Magandang araw mga kababayan. Sa Pilipinas, madalas nating marinig ang mga salitang corruption, abuse of power, at katiwalian sa gobyerno. Pero tanong, sino ba ang nagbabantay sa mga opisyal ng pamahalaan? Sino ang pwedeng lapitan ng ordinaryong mamamayan kapag may mali sa gobyerno? Isa sa pinakamahalagang sagot diyan ay ang Office of the Ombudsman. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang trabaho ng ombudsman, gaano kalawak ang kapangyarihan nito at bakit napakahalaga nito sa ating bansa. Ano ang ombudsman? Ang ombudsman ay isang constitutional body. Ibig sabihin, nakasaad mismo ito sa ating saligang batas. Hindi ito simpleng ahensya lang. Ito ay isang independent office na may tungkuling bantayan ng gobyerno. Ang pangunahing role ng ombudsman ay maging tagapagtanggol ng mamamayan laban sa katiwalian. Siya ang nag-iimbestiga at nagpaparusa sa mga public officials na gumagawa ng mali, mula sa maliit na empleyado hanggang sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Importante ring tandaan na ang ombudsman ay hindi kontrolado ng Pangulo, Kongreso o Korte Suprema, kaya mas malaya itong kumilos laban sa korupsyon. MG at trabaho ng ombudsman. Una, ang ombudsman ay tumatanggap ng reklamo mula sa publiko. Kahit sino, ordinaryong mamamayan, empleyado ng gobyerno o kahit private individual, pwedeng magsampa ng reklamo laban sa isang public official. Pangalawa, may kapangyarihan ang ombudsman na mag-imbestiga. Maaari silang humingi ng mga dokumento, magpatawag ng mga opisyal, at magsagawa ng fact-finding investigation. Pangatlo, ang ombudsman ay may kapangyarihang mag-file ng criminal cases, lalo na sa sandigan bayan, laban sa mga opisyal na sangkot sa graft and corruption. Bukod pa diyan, pwede rin itong magpataw ng administrative penalties tulad ng suspension, dismissal o disqualification sa serbisyo publiko. Kapangyarihan ng ombudsman, malawak ang kapangyarihan ng ombudsman. Maaari nitong imbestigahan ang lahat ng public officials, local man o national, maliban lang sa Pangulo habang siya ay nakaupo sa pwesto. May kapangyarihan din ang ombudsman na mag-utos ng preventive suspension, maglunsad ng motu proprio investigations kahit walang reklamo, magrekomenda ng reforma at pagbabago sa mga ahensya ng gobyerno. Ang mahalaga rito, ang ombudsman ay hindi kailangang humingi ng permiso mula sa ibang sangay ng gobyerno para gampanan ang tungkulin nito. Bakit mahalaga ang ombudsman? Mahalaga ang ombudsman dahil ito ang nagsisilbing check and balance sa kapangyarihan ng gobyerno. Kung wala ito, sino ang hahawak sa mga tiwaling opisyal? Sino ang mananagot sa mga umaabuso sa kapangyarihan? Para sa ordinaryong Pilipino, ang ombudsman ay simbolo ng pag-asa sa hustisya. Kahit wala kang pera o impluwensya, may institusyong handang makinig at umaksyon. Isa rin itong paalala sa mga opisyal ng gobyerno na sila ay lingkod ng bayan at hindi nasa posisyon para mang-abuso o magpayaman. Mga hamon sa ombudsman. Pero kahit may malawak na kapangyarihan, humaharap pa rin ang ombudsman sa maraming hamon. Isa na rito ang bagal ng proseso ng hustisya, kakulangan sa pondo at personnel, at minsan ay political pressure. May mga pagkakataon din na nasusubok ang tiwala ng publiko, lalo na kapag may malalaking kaso na tila mabagal ang usad. Pero mahalagang tandaan na ang ombudsman ay mas nagiging epektibo kapag may suporta at pagbabantay ang mamamayan. Papel ng mamamayan. Hindi sapat na may ombudsman lang, and bilang mamamayan, may responsibilidad din tayong maging mapagmatsyag, magsalita laban sa katiwalian at gamitin ang tamang legal na proseso. Kung walang nagrereklamo, walang magbabantay at walang pakialam ang publiko, kahit gaano kalakas ang ombudsman, mahihirapan itong gampanan ang tungkulin nito. Sa huli, ang ombudsman ay hindi lang isang opisina. Isa itong sandigan ng demokrasya at simbolo ng laban ng sambayanang Pilipino kontra korupsyon. Ang tunay na lakas ng ombudsman ay nagmumula hindi lang sa batas, kundi sa kamalayan at pakikilahok ng mamamayan. Kung may natutunan kayo, i-like, i-share, at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa gobyerno at ating mga karapatan.